Kamakailan ay nag-viral ang video ng isang vlogger na nananangis at nananawagan sa Ford dahil hindi daw inaasikaso ng maayos yung reklamo niya tungkol doon sa sira ng bagong bili niyang Ford Territory. Na di umano, ito daw ay tila may sariling isip na bigla na lang umihinto at kuminsan ay nagre-reverse pang mag-isa. Alam niyo ba yung trauma na binibigay niyo sa akin, Ford? Yung sasakyan niyo, nag-i-engine failure sa kalagitnaan ng takbo ko nag-neutral, binalik ko ulit sa inyo. Tapos binalik niyo ulit sa akin. Tapos din niya yung sasakyan niyo nagre-reverse. Hindi siya pwedeng mag-reverse ng takbo habang nagda-drive ako dahil... Hindi na po natin pag-uusapan kung ano ba talaga yung naging sira nitong unit ni ma'am. Ang pagkukwentuhan po natin ay yung nabasa ko doon sa comment section. Ang sabi po kasi nung ilang mga nag-comment, yan daw po kasing Ford Territory ay fake na Ford. No way! Kasi yan daw po ay gawa ng isang Chinese car company na JMC or Jiangling Motor Corporation. At ang totoong pangalan daw po nitong Ford Territory ay Yusheng S330, which is totoo naman po. Hindi nga lang po talaga magandang pakinggan kapag may nadidinig tayong sinasabing fake yan. Kasi ang mas correct daw po na term dyan ay rebadged, na ang ibig sabihin ayon sa dictionary ay produktong ni-relaunch under a different name or a different logo. Na saktong-sakto naman nga po talaga dito sa Ford Territory kasi gawa nga po ito ng JMC Motors sa China, tapos tinanggal nila yung badge at pinalitan nila ng Ford at tinawag na nilang Ford Territory. Pero alam nyo guys, ito po kasi yung JMC ay kapartner talaga ng Ford mula pa noong 1995. Tapos ito pong JMC ay talagang gumagawa po sila ng mga sasakyan para sa Ford na ibinebenta naman sa China at saka sa iba pang mga bansa sa Asia. At hindi lang po JMC ang Chinese car company na kapartner ng Ford kasi kapartner din po ng Ford ang Chang'an. 50-50% ang kanilang joint venture. Kaya sa China, ang tawag sa kanila ay Chang'an Ford at itong Chang'an ay gumagawa din ng mga Ford na ibinebenta rin dun sa China at sa mga ibang bansa pa sa Asia. Ganun po kasi talaga sa China, para makapasok ang isang foreign na car company, kailangan nilang pumartner doon sa car company na Chinese. Parang Toyota at saka Honda na ang kapartner naman nila doon sa China ay ang GAC. Pero alam nyo guys, bago pa naging kapartner ng Ford itong mga Chinese car companies na ito, ay mas nauna na nilang naging kapartner ang isang Japanese car company. Yan po yung Mazda. Actually, meron pong mga gawa ang Mazda na nirebadge at ginawang Ford. Tulad na lang po ng kotseng ito na kilalang kilala dito sa atin sa Pilipinas as Kia Pride na sumikat noong 1990s. Pero alam nyo ba guys na bago pa yan naging Kia Pride, yan ay ibinebenta sa ibang bansa bilang Ford Festiva. Ford Festiva, the biggest little value around. Pero ang totoong gumawa po niyan ay Mazda at yan po ay noong 1986 pa. Tapos originally ang tawag po dito ay Mazda 121. Take a look at the special edition shades at your local Mazda dealer right now. Ganyan po kasi talaga mga malalaking car companies. Although magkakakompetensya sila sa paghahanap ng mga customer or clients, ay nagkakaroon din po sila ng mga collaborations or partnerships. Katulad na lang po ng Mitsubishi at saka Nissan na magka-partner, kaya mahalata nyo na yung Mitsubishi Expander ay halos kamukha ng Nissan Livina. Sa Toyota naman, tsaka sa Subaru, mapapansin nyo na magkahawig yung sports car na Toyota 86 at saka Subaru BRZ. Sa ibang bansa naman po, yung Suzuki Ertiga na nakikita natin dito sa Pilipinas ay ibinebenta yan ng Toyota as Toyota Rumion. So mapapaisip ka ngayon, kasi malalaking car companies naman to, pero bakit humahango sila ng unit sa ibang car company pagkatapos pinapalitan nila ng logo or nire-rebadge nila? Kaya nangyayari tuloy dahil dyan sa rebadging, akala tuloy ng iba or tinatawag tuloy ng iba na yan ay mga fake. Ang pagre-rebadge po ng sasakyan ay may kanya-kanya rin silang paraan. Merong nagre-rebadge na hindi mo mahalata na galing pala yung sasakyan sa ibang kumpanya. Tapos meron namang ibang nagre-rebadge na
halatang halata kasi yung logo lang ang pinalitan. Ginagawa po yan ng 2 or more car companies na maghiraman ng design para sila makatipid sa research and development. Kasi guys, magastos po kasi talaga yung mag-design ng sasakyan from scratch. So kung halimbawa, meron namang car company na willing sila na ipahiram yung design nila para ma-rebadge, ay pareho silang makikinabang. Makakatipid yung car company na magre-rebadge, pagkatapos kikita naman yung company na gumawa ng design. Kumisan ang ginagawa po nilang pagre-rebadge ay yung tinatawag na cross-platform sharing, kung saan ang hinihiram lang ng isang kumpanya ay yung platform at saka yung makina na original, pagkatapos iibahin na nila yung itsura ng panlabas at saka yung interior. Karaniwan, iba na ang itsura ng front at saka rear bumpers, iba ang mag wheels, iba ang grills, ang hood, ang headlights. Tapos may mga pagkakaiba din sa interior. Pero pagka tinignan mo sa tagiliran, ay mapapansin mong iisa yung hugis nila. Tulad na lang po ng Isuzu MU-X at saka Chevrolet Trailblazer. O kaya naman yung Isuzu D-Max at saka yung Mazda BT50. Pero mas okay na po yan kaysa naman po dun sa ibang nagre-rebadge na parang kinatamaran na nila or hindi na nila binigyan ng effort na medyo maiba doon sa original na design. Kasi parehas na lahat. Ang naiba lang ay yung logo sa grill at saka doon sa steering wheel. Tulad na lang ng 9th generation na Suzuki Alto na natipuhan ng Mazda. Kaya hiniram nila yung design nito, tinanggal yung logo ng Suzuki, tapos inilagay yung logo ng Mazda at tinawag na nila itong Mazda Carol. Meron din po mga nag-rebadge na pati yung pangalan mismo ay hindi na nila binago. Ang nabago lang po ay yung brand. Katulad ng nangyari sa Daewoo at saka sa Chevrolet na pareha silang merong Matiz. At sa pagre-research ko po ay meron din po akong nakita na pinaka-lousy na nag-rebadge. At yan po ay nangyari sa Western Europe na yung Oldsmobile Alero ay ni-rebadge ng Chevrolet. Tapos ang ginawa nila ay literally yung logo ng Chevrolet ay idinikit doon sa ibabaw ng logo ng Oldsmobile. Then nilagyan ng pangalan na Chevrolet doon sa may likod ng kotse. Tapos wala na po silang ibang binago. Ultimo yung gulong at saka yung steering wheel ay makikita nyo pa rin yung logo ng Oldsmobile. Ito po kasing pagre-rebadge ay walang iniwan kapag mamamalengke tayo. Minsan mapupunta tayo dun sa isang stall. Tapos bibili tayo ng mga ingredients sa sinigang. Kaya lang wala palang okra itong binibilan mong stall. So ang gagawin po nung tindera ay pupunta siya dun sa kabilang stall, kukuha siya ng okra doon, tapos yun ang ibibigay sa iyo. Para ikaw na buyer niya ay hindi na pupunta dun sa kabilang stall at mananatili kayong magsuki. Well, anyway guys, ito po kasing rebadging ay talagang parte na ng automotive sa ayaw natin at sa gusto. Hindi nga lang magandang pakinggan kung kumisan natatawag ng iba na fake yung sasakyan na nabili mong rebadge. Depende na lang po siguro talaga sa interpretasyon nyo yon. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin about sa rebadge or rebadging. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at saka mag-share. At doon naman po sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow, pakipindot niyo na po yan subscribe button sa YouTube or follow button sa Facebook. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!